muna. O, 188. Ayan o, 188. Kaya pakita ko sa inyo. 5 set eh. Una, 188. Then, 185. 184. 182. 182. 184. Ito. 179. So medyo bumaba. 177. 176. So wala na. So ubos na yung laman. Yan yung 188. Yan. 188. Then yung 2, 185. 3. Ayan, 3. 184. Ayan, 182. Yung 5, 182. 6, 184. 7, 179. Then 177, yung 8, 9. Yan, yung pang 9, 176. Yung 10. So yan, magandang hapon. Tinigil ko na kasi wala na ako. Okay na siya. Ito, 2000 PSI ang natira. Ayan, ginagamit ko siya kanina pa. Ang output niya is 1,400 to 1,450. Yan yung output na nilagay ko. Kasi, ayan, mga ginawa dito nga pala. Ayan, pag pumuputok siya, maingay. Kasi, lumalabas yung hangin dito sa transfer port niya. May mga singaw. Medyo malaki ang butas doon papasok. Hindi nadaanan ng firing pin. Medyo laki yung butas, so may kalog na konti. May singaw din. Kaya mararamdaman yung pumupush at palabas. Yun kanina, tinesting ko siya. Napa 980 FPS ko siya. So, yun. Dahil doon nga, inayos ko lahat. Yung mga singaw. So, may singaw na transfer port. Dito sa barrel niya. Mababaw ang groove. So, nagmachine pa ako. Mababaw yung groove ng O-ring. Tapos yung O-ring niya, ewan ko nasan dito. Yung O-ring niya, maliit masyado yung groove. So, maliit na O-ring yung nakalagay. Kaya, mabilis ma-damage. Konting pagsikip lang ng pellet pusher. Pag na-damage siya, ang bilis lang. Hindi katulad ng mataba. Meron siyang nasishrink yung kanyang, kung mataba na O-ring yung nakalagay. Medyo may siya na mag-expand kasi mataba nga. Hindi katulad nung maliit na konting mo lang, hagod lang nung pellet pusher nadadamage. So may nagmachine pa tayo noon. So yun na kasi nasa tuning na ako nalagyan na natin ng power plenum, na iset na natin yung kanyang regulator. So yun. At na papalo ko siya ng 980 maximum, kaya lang bumababa unti-unti. Yung pala nagkaroon na ng putol yung kanyang spring, nagkaroon ng lamat. So tinuluyan ko na. May lamat siya kasi pinatigas ko siya ng konti kasi pinutulang ko. So pinabuka ko yung mga strand. Ayun, nakita ko meron pala siyang tama. So ginawa, pinutol ko na kasi nag-iiba-iba yung nag-iiba-iba yung niya, hindi pantay-pantay. So may mataas, malaki ang diferensya. Pagbaba 980, bababa siya ng 960, masyadong malayo yon. MPS pa naman yung gamit nating meter, so napakalaki nun, halos 100 yon. FPS yung difference lang. So ginawa ko, wala kasi akong ganitong spring na 1.5 ito 1.5 na mataba, parang 12 mm yung kanyang taba. Meron ang atin lang dito
ginagamit ko noon is 8 mm lang yung taba. So liit lang. So ito ganito lang. So ganito lang inilagay ko na ipinalit ko dito. Kasi wala tayong ganito, hindi ako gumagamit dito dati. Iba naman yung iba-iba yung ano ng Predator kahit yung H2O dati. Hindi ganito eh. Tapos meron siyang ganito, ito yung nag-adjustan oh. Eh since ganito yung napalagay, dinoble ko siya. Nilagyan ko na isang mas malaki-laki pero mas malambot kaysa dito. So di dalawa lang sila. So yun, kaya ano, ang tingin ko dito, bumaba yung ano niya kasi iba yung push nung ganitong mataba na spring tapos mag-isa lang. Kasi ang taba niya 1.5 siya oh. 1.5 tapos malaki yung bilog niya. Ganon din yung problema, wala naman tayong pampalit dito na ganon. May 1.5 tayo rito, maliit. 1.2 lang, maliit. Ito 1 mm lang to eh. So pero ang ano dyan is pag napalitan naman yan na ibalik dito sa ano, bibigay ko nga ito sa kanila. Bibigay ko nga ito doon sa amo nito. Amo nito yan. Pag nakabili siya ng ganitong spring, ipapalit niya lang dito. So yan, ito yung adjuster, bibigay ko rin sa kanila para magamit tong adjuster. So iba pagka ganito, yung sa aking airgun, pinalitan ko rin na spring yon after na matune ko, mapapalo ko ng mataas. Ganon din, napansin nyo yung video ko noon, nag-iiba-iba rin kasi dahil dito sa spring. Ngayon, kailangan gumamit ng mas maayos na spring, mas mahusay na spring. Branded na ba? Na spring yung gamitin para talagang maganda yung bigay ng ano. Yung sa akin, nung pataasin ko yung FPS niya, ganun din yung ano niya, ang lalayo. Talagang kita niya talaga sa video, sa original na spring niya. Merong 370 plus, 300 pag i-convert mo siya sa FPS, mahigit lampas siya ng halos 1.2 o lampas 1.2 FPS. So di nung ano yon, may 1.2 may 1.2 FPS, merong 900 plus, ganyan, 1,000. So ang lalayo ng pagitan. Nung mapalitan ko siya ng spring na, yung kasi tapos na, nagpalit na ako ng spring. Ayun, ngayon ang ganda, naiyaan ako na, kung makikita nyo, ipinagtatarget ko na. So nandun na ako, pinaghahanda kasi natin yung mga competition darating. Pero ito, since nilagyan ko ng ganun maliit lang, mas mataas pa rin siya kaysa doon sa dati. Malaki yung taas niya, 100 plus yung diferensya. Kasi 616 ang pinakamataas niya dati na FPS. Ngayon, pumapalo siya ng 760, 750, ganyan lang. So, nasa halos 150 ang itinaas ng ano niya, kahit na ganun yung spring niya. So pag napalitan yan, okay na yan. So tingnan natin testing natin yung FPS niya. Siguro eto MPS to kasi medyo medyo madilim tayo, bukas kaya tayo ilaw. Yan, ayun, bukas tayo ilaw. Siguro medyo magkakaliwanag na. So ayan, testingin natin. Buksan natin to. Pakita ko sa inyo, kahit ganon na naglagay lang tayo ng malambot na spring, is okay na siya. Ito is natin, nandiyan pa naman yung magazine. Yon, isa. Pakita ko sa inyo, magre-record yan. 236. Ayan 236. Dati ilan lang yon, 100 plus lang dati nung hindi pa natin nagagalaw. Ayan sunod 238. Yan di ba? Maliliit lang yung pagitan. Sana may umikot naman yun. 236. Ayan di ba? 236. Makikita, papakita ko sa inyo.
yun, lagapak. 237. Yan o, lumalagapak siya doon, no? Ibang-iba talaga ngayon. Tapos walang singaw. Wala kayong maririnig na tunog dito maliban doon sa tunog ng hammer. O yun. 236. Ayan ah. Diba? 236, 237, 238. Yun lang ang tatlo. So, isa pa kung may pellet pa. O meron pa. O yun. Diba? Ang lakas. 237. So, ayan. I-ano na natin kasi lumalagabag doon sa kabila. Ayan. So, ayan. Papakita ko sa inyo. Kakalasin ko na rito. Kahit yan mabubuksan naman yan ng amo niya, ng amo nito. Makikita niya kung ano na spring. Yun lang ang nakalagay na spring. Yan lang ka nipis, malambot masyado. Kaya ngayon, kaya ganun lang yung palo niya. Pero tingnan niyo naman. Yan yung 1, 236. Ayan. Makita ko sa inyo maigi. 1 yan. Ito yung 2. Ayan, yung 2. 238. Ayan, di ba? Nagbago siya. 238 yung 2. Ito naman yung 3. Ayan yung 3. 236. Tapos 4. 237. Di ba? Dikit-dikit. 236. Pa rin yung 5. Ito yung 6. 237. Ito yung 7. Teka, nag-ano na. Hindi na nabubuo yung number. Siguro lobat na to. So, ayun. Yun yung ano niya. Madali lang naman magpalit nito. Ibabalik ko nga doon sa may-ari to. Ganito lang po yung napalagay na spring. Tapos nalagyan ko lang ng guide kasi kumikikilo yan eh. Pero kahit ganito kalit, kita nyo 1.0 lang to. By 8. Ito kasi yung ginagamit ko sa doon sa aking mga ginagawang receiver na at saka doon sa ano nito, ito rin ginagamit ko doon sa kanya, ipinapalit ko doon sa firing pin. Ito yung ginagamit ko, maiksi lang naman yung kailangan doon kaya hindi nang bumabaloktot yan. So ito na rin yung ginamit ko pang hammer kasi nga naputol, wala naman akong pampalit. So ito yung sample nung papalitan. Ayan, nagkaroon kasi siya ng crack dito. Ayan ganyan yan eh, nagkaroon siya ng crack. So kung ganito ang mailalagay tapos medyo branded or mas mataba ng konti, let's say mga 1.6 ganyan, or 1.5 din, kaya lang yung medyo magandang klaseng spring, pasok na siya dun sa sa 900 to 1,200. Di ma-adjust mo na yan kasi may kakabit na ulit ito. Ito yung tinutulak ng adjuster eh. Ito kasi nakahawak sa spring. Yan ganyan, nakahawak siya sa spring. Tapos yung adjuster niya sa likod, tinutulak to. So yun, ito yun, adjuster niya nandito. Yan. Nandito, ayan. Ngayon, kapag tinatanggal naman to, dalawang tornilyo lang, ito lang. Ito, magkabila, bubunutin. And then, para mapihit kang ang niluluwagan ito, tsaka ito. Dalawang tornilyo rin luluwagan para makuha yun nasa loob. So, ayun, pasensya na kayo at hindi ko talaga naipakita sa inyo kanina kasi wala pa akong plano mag-video kanina kasi pagka kinakalas ko nga para maging kasi hindi ako kampante dahil pag pinutok mo maririnig mo sumisingaw, may sumisinga dito. Yan, napagkamalan ko tuloy na
Sabi ko baka transfer port. Sabagay transfer port nga meron din. Pero mahina lang kasi meron naman yung pinaka-tube eh. Mahina lang doon. Ang malakas talaga yung sa firing pin dito. Lumalabas dito, ayan dyan. Every time na ipuputok mo, lumalabas na gano'n. Dahil maluwag yung firing pin. So, ang ginawa natin yung O-ring lang naman katapat niyan eh. Naglagay na lang tayo ng O-ring. Tapos yung transfer port, yan nga, nilagyan ko ng ano yon, ng adhesive. Yung kanyang plastic tube. Industrial plastic yun eh. Nilagyan natin ng tube. Tapos, yun nga, yung sa barrel, pinalalim ko yung groove ng O-ring, yung dinadaanan ng pellet po, yung O-ring dito. Pinapasukan ng pellet pusher na gano'n. So, yun. Tapos, siyempre, dating walang O-ring sa labas ng barrel na ganyan. Nandito yung butas na dinadaanan sa transfer port, ganyan, ito yung panong barrel. Lumalabas siya pag ganun, sumisingaw siya. Kasi nga, pag sa halip na papasok dire-diretso doon sa butas, may haharang dapat dito, may O-ring yan. So, nilagyan natin yon, na-minasin natin yung barrel niya para magkaroon na lagay ng O-ring na dalawang. Ganun siya. Ito yung butas ng barrel. May dalawang O-ring dito. Kaya hindi siya makakalusot sa O-ring palabas. So, yun. Mga ginawa natin. Medyo matrabaho din. Pero sa ngayon, kahit ganun yan, 238, 237, 236, ang kanyang magkakadikit naman. Mas malakas yan kaysa dati. 100, almost 150 FPS ang dinagdag. Yun lang, spring na to lang. Eto. Kaya ko ilalagay dyan, magkakaroon ng bagong spring na gano'n. Malalagyan yan. Malakas. Di ko kalain kasi sa pag-tuning ko, magkaroon ng makitaan ko ng diferensya yung spring. Kasi dati, sobrang higpit niyan. Sobrang sagad na sagad yung adjust. Ngayon, malambot yan. Kahit dito, magkasaka doon, okay yan. Hindi katulad doon dati na sobrang tigas. Ngayon, pag ganito kalaki yung spring, siyempre alam niyo naman, pagka medyo malalaki tao, maskulado, kung i-compare nyo sa tao yung spring, kung pagsuntok mo, ganyan, may pwersa yun kahit mahina, papitik-pitik lang. So, yun yung gano'n, no, spring. Kaya ang kasi kukunin na ito bukas, bigay na natin, siya na lang mag-order ng spring. Kasi yun naman ang natin dyan, ang natin kasi lang napapalitan is yung additional lang pyesa dun sa ang dami kasi ng ginagawa pag i-tuning yan, kaya nalagyan na natin ng offset, tapos yung pero hindi natin kasama sa estimate o yung ibang ginawa pa dyan, kagaya nung natural lang naman yung regulator, mag-a-adjust tayo, magsiset tayo ng bagong output kasi nga sobrang taas yung output niyan. Tapos pero sa ngayon pa lang, pang hunting na yan. Kasi yung 236 na MPS, equivalent na siya sa 236. Ayan. 236 is 774 na, halos 800 na. Dati 616. So mahigit 150 pala ang tinaas, hindi lang 150. Doon pa lang yan sa spring na yan. Ibaba. Sayang nga po, at dapat na video ko na kanina, kaya lang ayaw ko kasi mag video na katulad dun sa akin dati na sobrang tataas tapos malaki ang difference, malaki yung agwat ng bawat shots. Merong sobrang lakas, merong tama, tapos sa pagitan, ganon ay ayaw ko mag-video na ganon. Kaya ang nangyari, nakitaan ko tuloy ng hindi maganda yung spring, kasi spring na talaga yung gagalawin ko doon kasi nga mataas na siya, kagaya na sa airgun ko noon.
mataas na yung output niya, yung ano niya, yung FPS niya, yung chrono niya, mataas na. Ngayon, bigla akong siyempre iaayos ko yun kasi mataas na dahil mag-a-adjust na ako para pababain siya. Dapat ang plano ko dito 900 FPS lang o hanggang ayun, basta hanggang 900. Hindi ko na mas tataasan pa siya, pero dapat may tirang adjustment para in case kailangan pataasin pa, pwede pa magpataas. Yung pag ano ko nga sa spring, nakita ko kasi pag eto makikita mo sa spring, pantay-pantay yung ano niya, di ba? Yung curl niya, pantay-pantay. Pag nakitaan mo yan ng mas maliit na ano, ganyan, ibig sabihin may diferensya na doon. Doon ipinantay ko yon, nakita ko may kapraso ng ano. Hindi naman siya crack Parang merong ang ginawa ko, inano ko na, ganun, hindi na siya. At saka hindi na rin siya favorable kasi ang lalayo nga ng diferensya. Kailangan magpalit ng asin-bagong spring na tama, kagaya nung ginamit ko sa ano ko, doon sa airgun ko. Ipinopromote ko pa nga yung spring na yun ayan, ganito na lang. At successful na naman kahit nga ganun. Ito nga ay pinagputulan. Ayan, dito ko kinuha kasi marami tayo yan. Kahit ganon, 774 pa rin. Dati pinakamataas niya, kagaya ng pinakita ko, 616. Yun yung pinakamataas, tapos mababa na yung iba. Yun yung pinakamataas na na-reach niya. 616 FPS. Ngayon, 774. Tapos bumaba lang siya ng konti. Parang ano lang yon, 6. Nasa 6 FPS lang yung pagitan niya. Merong 4 lang. Yan ang pagitan niya 246. Yan ang pinakamataas. 246. 6 FPS. 6 FPS lang ang pagitan. So, pagdating niya sa ano, maganda ang tama niyan kasi halos pantay-pantay yung lumalabas na hangin sa kanya. Nagdi-differential lang siya ng pinakamalaki ay 6 FPS. Yun lang yung kung titingnan nyo, ilang percent lang yan sa 774, ilang percent lang yung 6 FPS, di ba? Napakaliit lang, parang 0.07 ganyan.